So, yun lang nga mga idol. So, kung napanood nyo yung pagkarga natin regarding din sa compressor, may mga nagtatanong. So, dito naman na nakargahan na natin. Test natin itong unit mga idol. So, papakita ko rin sa inyo mga idol kung paano gumagana itong multi-shot reloader mga idol. So, pero yung gagawin natin ngayon is PLW kasi wala tayong resize na pellet na andun sa bundok, mga pellets natin. So, hindi kakasya dito sa mags. So, yung mga idol. So, para mabilisan lang, subukan natin itong PLW, then try natin kung maganda yung kanyang reload. Pero, kung mayroon mang flaws or mayroon mang counting problema, siguro, kaunting-kaunti na lang yan. So, kasi ito mga idol, nakataranggal naman ito. So, natatanggal po ito, pwede nyo ito yung single load, tsaka pwede nyo ikarga. So, madali lang ito maremedyohan mga idol. Meron lang ako dito nakita kasi meron tong parang nag-wobble siya dito banda. Pero kasi yung pin yan, pero pag nakabante na mga idol, wala na. Kaso yung yung pin, yung dulo, natutulak dun sa pellet. Kaya nagkakaroon siya ng ganyang wobble. Pero pag napasok mo na, ayan, wala na. Papantay na siya. Kasi yung DOD na nito. So, ayan, ay, magpa pala na. Natin itong connect. Tingnan natin kung anong velocity. Okay. So, alisin natin to mga idol na trigger guard para makita natin kung asan yung hammer spring tension natin. Tapos sa velocity na binibigay niya. So, yung output natin dito mga idol is 1.6. 1.6 lang itong regulator mga idol na linagay ko. For testing pa lang yan mga idol. Ayan. So, halos same siya ng unit natin talaga. So, ito yung mga linalabas na unit mga idol. So, ito yung hammer adjustment niya. Mali, sa atin kasi pinaputol natin ito. Ito mga idol buo. So, ito yung kanyang trigger mga idol. Meron din siya ditong butas na isa pa for kung gusto mong lagyan ng wood stock. Asan na ba yun? Meron ako dito yung screw na. Eto, may kasama na rin siyang ganito. Para, kung gusto mo i-wood stock, ito na po yung gagamit mo sa wood. Para may ilapat mo lang yan sa wood. Kung titignan yung mga idol, napakano lang. Kasi pag winod mo to mga idol, mas maganda, hindi mo imumultay para walang tabas yung kahoy. Kasi pag nakataktikal, okay lang siya. Pero pag naka-wood yan, kung hanggang dito yung wood mo, kakainin yan mga idol na multay. So, yan ang hindi na didiskartehan pa. Gawa ng flat din ito na uupo dyan mga idol. So, try natin. Okay. Ay, walang tension. Walang tension mga idol. Yan o. So, walang tension. Subukan natin. Load lang ako ng pellet. PLW tayo. 18.5. Wala tayong resize. So, ito na lang siguro. Subukan natin to. Maganda na yung kanyang ikot. Kasi kung tutusin mga idol, ito, ano na to? Kes-kes na. Namagasin natin. So, tagal-tagal ko rin hindi nagamit. Animrad to mga idol. So, try natin. Salpak. Yan. Medyo masikip. Masikip. Wait lang. Medyo masikip pa siya mga idol. So, kung masikip dito, pwede mo itong mismong area na to sa loob mga idol. Kahit flat bar naman yan, flat siya. So, pwede mo yan mga idol na ibiha. Biha lang ng manipis mga idol para hanggang sa maging swabe yung pasok mo. Kasi ayaw mo maging maluwag ito mga idol. Pag naging maluwag ito mga idol, malalaglag yan. So, tara. Tingnan natin. So, kuha tayo ng first shot or load. Load. Ayun. Okay, swabe. Ang lambot ng trigger mga idol talaga. So, ito lang. 956. Walang tension mga idol. 956. Isa pa. Try natin. Bakit? Ay. Sige lang. Natulak ko. Isa ba?
Sabi, narinig niyo yung mga idol na parang tumutunog, tak! Pag kinakasak mo siya, may ending na siya. 947. Walang tension to mga idol. So wala po tayong tension dito. Parang ang lakas ata ng 1.6. Ang lakas ng 1.6. Pabayaan nyo na mga idol yung sound ng putok natin kasi po yung silencer natin dito meron po siyang breaker. Kaya po ganyan yung tunog niya. Yung doon na lang tayo sa velocity. Malakas talaga yung tunog. So again, pwede nyo hindi ikasa muna. Yan. Singgalan. $948. Ganda. Lakas! So ito po yung pinaparapol ko mga idol. So, i-advise ko na lang sa winner or kung nanonood ka, kung mapapanood mo to, siguro tabasan lang dito. Kakaunti lang naman yun, na-slide ko nga eh. Kaso kailangan ko lang isagad. Kaso siguro, ito maluwag na din yung ating yung ating magazine para ma-screw kasi yan eh. So, hindi ko pa naaayos. So, try natin mga idol dito kayo sa katabi mga idol mismo ng magazine para makita nyo kung paano yung angle ng mags. Yan. Para kita nyo mga idol kung paano natin naaabot yung hammer. So, ito yung hammer. Ayan. So, pag sining mo siya mga idol, ganyan. So, kita mo pa rin yung hammer kung napapansin nyo. Lutang-lutang pa rin. Yan. Wala tayo ditong spring. At pag binagyan ko kasi ng spring, mga idol, hahaba siya ng 10 mm. So, ito, dapat kasi sa akin ito. So, inalis yung spring. Kasi, mag-speed shooting kasi. So, ito yung gagamitin. Dapat. So, yan. Tapos, ipupush ko lang to mga idol. Ang lambot niya, no? Oh. Oh. Yun na. Good to go na yan. 944. So, malakas siya, mga idol. Walang tension yan. Kung nakikita nyo yan, oh. Lagyan ko kaya ng tension. Tingnan natin kung ano. Pero yung spring na to, mga idol, is yung yellow. Yellow pa ito. Hindi po ito yung blue. So, ganyan na po yung power niya. So, sa winner nito, bahala kayo mag-adjust niyan. Kung gusto nyo palakasan pa, pwede. Pero kung gusto nyo palakasan pa para bumikwas, mas maganda lakasan nyo din yung valve spring. Para lakasan nyo ng konti para at least hindi siya mabuka. Ayun natin to. Maganda. Wala na, finish na. 942. So, hindi siya nag-akit. Saglit pa. Tingnan ko lang. Okay. 957. Ito pa. Meron pa. So, pag pumuputo ako, napapansin nyo natalon ito. Feeling ko natalon eh. Na ganyan, no? So, malambot kasi siya mga idol, pero walang backfire. Malambot siya. Pero walang backfire. Meron pa? Meron pa. Yun lang. Nagka-problema tayo, sigurado ako dito. Hindi ko naman ito nahigpitan. Hindi ko ito nahigpitan ito. Ito, oh. Hindi ko pa kasi ito chinecheck eh. Okay lang. So, napakadali lang naman yan gawin eh. Siguro hindi ko lang na try natin. So, ito yung meron tayong ayun oh. Oh. So, hindi ko nga siya nahigpitan mga idol. Inassemble ko si ito. Sakit sa tenga tuloy. Oh,
pa rin yan. Kasi ito yung starter niya eh. Ito yung ilalim. Yun. Sabingi ako doon. So, alisin ko lang kasa. Ayan. So, ganun pa rin siya, mga idol. Kaso yun nga lang, hindi ko nahigpitan ito umurong yung swing. Nangyari yan sa atin, dati pa. So, paano natin ito alisin na lalagyan ng mags, mga idol? Wala ng pellet ito. Okay na yan, kayang yung pellet. So, para mag-single load naman tayo, mga idol, meron ditong screw. Ayan o. So, isang screw lang yan. Yan. Single load ka na, mga idol. Yan o. Pwede ka na ulit magpala. Ito, pwede na natin gamitin yung Astro dito. Para sa single load. Yung sa magas, hindi. Sa Astro, 938 siya. 948. Okay. Pa. Panag. 938, 948. So, kailangan lang dito mga idol, counting tuning pa. Pero, ito, nevertheless, maganda na po yung kanyang outcome. So, titingnan natin ulit yung regulator naman. Kasi, yung unit itself, okay na yan. So, walang tension, 957, 948. So medyo, masyadong malakas, mga idol, para sa walang tension. So, yun ang iniisipan ko eh. Siguro kailangan pa natin mas malambot pa na hammer string para sa makuha natin yung mababa na velocity. Kasi nakukuha ko lang yung mababa na velocity, mga idol, pag mababa din yung ating output, mga idol. Pero dito, mga idol, last na. Napapakita ko sa inyo yung recovery naman nung kaya nakikita nyo, laki ng play ng mga idol. Tapos, ay lang pa yung ayun, 2,500 pa. So, nakailang putok lang tayo. Meron tayong 2,500 na ano. Makonsumo talaga pag mga 950 na. So, meron tayo ditong regulator dito sa kabila. Dito naman kayo sa kabila, mga idol. Tapos, ito dito. Para makita nyo kung paano yung kanyang recovery. Yan. Try natin na makikita nyo. Okay, tignan natin. Yan. So, talaga. Baba natin para pantay kayo dyan. Yan. Okay. Sa 1.6. So, try natin yung recovery kung gaano kabilis sa ganito kalaki na pleno. So, inalis ko yung tension ng ating hammer para konti lang yung bawas. Ayan. So, kaya. Yung pellet. Isa pa. Okay. Isa pa. Ayan. Tingnan mo kung may clip lang. Natin. Fast forward ko yan, mga idol. Tignan natin kung mag-click. So, isa pa. Lagpas lang talaga siya dyan sa may gitna na 1.5. Isa pa. Yan. Isa pa. Mabilis na po na yan. Okay na yung kanyang recovery. So yung mga, ayun na nga mga idol, so nakakita nyo na yung unit kung paano po yung mechanism niya and wala pong tension, ganun talaga yung putok ng mga pinapagawa natin kay Sir Butch. Yun ang
siguro kailangan lang, kung gusto nyo lang mahina mga idol, hinaan nyo na lang yung hammer spring. Kasi, gano'n na talaga yung bikos niya mga idol. Malakas na talaga. Malakas yung, dahil siguro nasobrahan sa plenum, or ewan ko, pero, gusto naman nila, malakas eh. So, naka-design ito mga idol pang slug na receiver, kaya ganyan po siya kalakas. So, hindi po natin siya kayang babaan. May diskarte naman dyan. Kailangan natin na tigasan yung ating valve spring or lambutan yung ating hammer spring para medyo mabagal po yung ating takbo ng pilot at medyo tipid din. Yun lalabas lang namin to talaga, ganito na kalakas para sa customer naman, gusto naman talaga malakas. So, pwede naman kayo mag-request, at least alam niyo yung unit or receiver mga idol, is kaya bumikos ng mataas na velocity. So, ito mga idol na kaya nito magbikos mga idol ng 1000 FPS, depende po sa hammer spring and sa setup ng inyong valve spring. So, itong hammer spring dito mga idol nakuha namin na pinakamalambot na alam namin, pero ganoon pa rin siya, 950. So, pag binaguan mo pa to ng hammer spring, gamitan mo ng mga Mizumi o ibang klaseng hammer spring na alam mong matitigas mga idol. Then kung kaya mong lambutan yung inyong valve spring o kahit bawasan mo lang ng hibla yung kanyang valve spring, kahit isang ikot lang niya mga idol, bawasan mo yung mga idol, lataas yung velocity. So kaya nito magbagpos mga idol ng 1000 FPS. Same po ito ng unit natin mga idol. Ang kinaibahan lang nito mga idol is ito na po ay hindi prototype. Ito po ay ito na mo mismo yung for sale na item. So, kung nakikita nyo yung trigger assembly nito, is iba na po sa trigger assembly ng ating unit. So, yung unit natin nandun kay Sir Butch para po magaya na po yung ganito na trigger assembly. At ito na po yung na-perfect niya. Yung sa atin mga idol, pinaglaruan pa yun. So, anyways, ayun na po siya mga idol. Kung nakikita nyo, napakasulit na, napakaswabe na mga idol. So, 17.5 pag sinasama ito mga idol, 16 lang mga idol pag receiver lang, tsaka trigger assembly. Tsaka multi-shot na din yan, kasama na po yung multi-shot. Yung ilalim nito mga idol, meron to ditong butas. Yan po, nakita nyo screw, tsaka itong butas. Itong butas po nito mga idol, abang po ito para sa woodstock. Kung gusto nyo i-woodstock mga idol, meron po siyang kasama, meron po siyang kasamang screw. Ito, yan. So, kung nakalimutan man ni maker na isama yan, madali naman po bumili ng ganitong klaseng screw. So, marami po sa iba't ibang store na mga auto shop or hardware, makakakuha po kayo ng ganitong klaseng screw, mga idol. So, ayan. So, napakaganda na din ng kanyang railing. Ayan, mga idol. Saktong-sakto na sa ating tripod. Ayan. So, ito yung knockdown regulator, mga idol. No? So, knockdown siya kasi natatanggal po itong tank dito sa kanyang regulator. So, kung nakita nyo yung video natin regarding dito, mga idol. So, alam niyo yan kung paano yan. Tapos, kung ano ang use nito, mga idol. Ayan. Kung nakapansin nyo din, yung awang nito, mga idol na dalawa. Yung tank tsaka yung barrel, mga idol, meron siyang awang. So, ito mga idol, nakaabang na ito, mga idol. Kaya mo itong kargahan ng 25mm tube. Shroud mga idol kung mag-shroud kayo. So, kasya dito yung 25mm na tube. So, 28 ata. 28. So, ayan, napakalaking shroud na yun mga idol. So, ayan. So, okay na din yung kanyang railings, lagyan ng scope mga idol. So, unfortunately, hindi natin ito magagamit mag-test. Kasi kung ito-test ko sana ito, is i-tune ko na diretso. Pero, nasalang ito sa raffle kaya aantayin ko na lang ulit yung ating unit mga idol. So sa raffle po hindi po kasali ito, hindi po kasali yung regulator tsaka yung barrel, ito lang pong receiver tsaka yung trigger grip. So yung set lang po niyan. So 275 per slot po. So sa mga gusto dyan mga idol, so ito kaya makikita nyo may ibang tunog yung ating silencer kasi nakita nyo may butas. So hindi naman to dapat talagang ganito. Gusto ko sana ang butas dito is pahaba at maliliit lang. So, ang ginawa ni Sir Butch, pinakihan mga idol, pasok yung ating to. Anyways, okay pa naman. Maganda naman tunog niya. So, ginawa ko kanina mga idol, tinakpang ko ito may tinakip ako dito kanina ng plastic mga idol. So, humina yung tunog niya. So, malakas lang siya dahil dito sa breaker niya. Pero, pag tinakpan mo to, mahina siya. So,
pwede naman natin yan takpan in the future mga idol, kung in case man. Pero okay na ako dyan sa may breaker na yan. Misalignment lang yung breaker natin dito sa ating thread. Pinagawa natin ito ng thread 1/2 by 20. So meron nga tayong pagkakamali kanina kasi tinest ko to doon sa kwarto. Yan. Tinest ko ito mga idol sa kwarto kanina. Ito nangyari. Yan. So naputok ko to, hindi ko pa pala ito nalock. So, pinutok ko siya. Tumalsik itong barrel. Buti lang doon sa kwarto ko, maiksik lang yung distansya. Tumago siya doon sa mga tumago siya sa mga unan. Tumama sa simento itong yung silencer. So hopefully hindi naman na-damage yung barrel. Yan ang pagkakamali natin. Ayan. Ayan, mga idol. So, hanggang dito lang mga idol. Take care. God bless. Peace out. So, thank you po sa inyong suporta at sa patuloy niyong pag-suporta. Ayan mga idol. Maraming salamat po. Kaya nga pala, ito pa. Yan. May output pa. Ano yung tangke. Nalis ko. Kasi yung ko na to. Yan o. Yan yung may output. Ayun.